magandang balita po ito. Kung sakasakali magiging isang ganap na batas po, itong panukala ng senador. Kung magiging batas po ang panukala, ililipat din ang susunod na barangay at SK elections mula November ngayong taon papuntang November 2028 pa. So sa madaling salita, kung sakasakali hindi matutuloy yung eleksyon ngayong darating na November 2, mga kasama, mag-extend pa no, itong mga nakaupo ngayon ng 2 taon pa. Bago mga kasama, magkakaroon ng eleksyon para sa barangay at SK. At magiging 5 taon na yung kanilang termino. Yan kung matutuloy. Opo. Paano naman yung ginagawang paghahanda no, ng Commission on Election? Nasa linya po natin ngayon si Attorney John Rex Lodianco, tagapagsalita ng COMELEC, mga kasama, para hingan po natin ng kanyang opinyon kaugnay nga rito sa panukala ni Senator Chis Escudero na ipopostpone muna yung eleksyon ngayong darating na November at mga kasama, gawing 5 taon na yung termino ng mga SK at barangay officials. Attorney John, good morning. Magandang umaga po, Sir Rod, at sa lahat po na taga-subaybay ng Straight to the Point. Good morning po. Okay. Ano po ang opinion nyo rito sa panukala? I think hindi lang ata si Senator Chis Escudero na may ganitong klaseng panukala. Senator Amy Marcos ata din nagpasa, di ba, Attorney John? Tama po. Kung tama po ang pagkakaalala ko, meron din pong counterpart ito sa Senate. Yung unang version po niyan ay lilipat sana po ng October 2027. At parang nagtutugma rin po, kung di rin ako nagkakamali, ganun din po yung kay Senator Amy Marcos. At ito nga pong huli, mula po kay Representative Benitez, ililipat din po ng 2028 at nakahalintulad naman din po ng counterpart mula po doon kay Senator Escudero na ililipat na ng 2028. Oo. Ito ba ay ang ganitong panukala ay pabor sa COMELEC o kayo'y nababahala? Meron pong kaunting challenge po kasi na magaganap kung malilipat ng 2028. Kasi kung titignan nyo po, gaganapin sa Mayo 8, 2028 ang ating national at local elections. So kung titignan nyo po, walang 6 na buwan, kailangan maisagawa namin ang barangay at SK elections. Matatapos po ang election period ng para sa ating paparating na eleksyon na yan, June pa. Kung makakita nyo po, lahat ng paghahanda magkakasabay. May elections at pati na rin yung barangay na SK elections. Hindi naman po ito nangyari lang ngayon. Kasi 2028 pala, no? Attorney, sorry, no? Sa pag-ano ko. 2028 pala yung national din elections. Tama para sa po. Presidente. Tama po kayo. At hindi po ito first time na nangyari. May nangyari na rin po dati na ganito na isagawa naman po ng COMELEC. Yun nga lang po, magkakaroon ng double time, multi functions po kami dahil kung magkadikit yung halalan po na yan. Okay. Oo. Now, pero so far, kumusta na ba ho ang ginagawa ninyong paghahanda? Kasi sa Nobyembre na etong tinatalakay natin, panukala pa lang ito. At mahaba-haba pa yung magiging proseso bago nila maamyendahan yung Republic Act number 12232. Tama po. Diba? Oo. At yan pa rin po ang umiiral na batas. Kaya nga po sa pananaw po ng COMELEC, hanggat hindi napapalitan ng batas, Republic Act 12232 na nagsasabing sa November 2, ang ating BSKE, tuloy lang po yung paghahanda namin. Doon po sa tanong ninyo na ano na ba ang level? Naku, napakataas na po ng level ng paghahanda ng COMELEC para sa BSKE. Una na po yung balota. Kung matatandaan nyo po, as early as January, ay naimprenta na po namin yung 68 million na balota para sa barangay at 23 million na balota para sa SK. Ang iimprenta na lang po namin ay yung karagdagan po ng mga nagparehistro hanggang nung May 18. So, kaunti na lang po yan. At pagdating po siguro ng mga around the late August to September, ang isusulong naman po namin ay yung mga training ng ating gaganap bilang mga barangay electoral boards, pati na rin yung barangay boards of canvassers. Ang titignan nyo rin po dito, Sir Rod, may isa pang sabay na halalan.
Sa September 14 po kasi gagawin yung ating BARM parliamentary elections. Kaya kung makikita nyo po, itong taon na to, walang ginawa po ang COMELEC kundi maghanda para sa BARM elections, Busy ang maghanda COMELEC. para sa BSK po. Opo. Oo, talagang busy. Kaya nga yung tanong ko sa inyo kung sakasakali magiging ganap na batas itong panukala ni Senator Cheese, ito ba ay makakatulong? Good news ba ito sa COMELEC? Pabor ba ito sa COMELEC? O mas lalo lang madidismaya ang COMELEC rito dahil, ang haba na yung ginawang paghahanda pagkatapos mapupurnada lang, di ba, yung eleksyon? Kami naman po ay tatalima sa anumang batas. Yan po ang tungkulin ng COMELEC. Basta merong batas patungkol sa halalan, yan po ipapatupad namin. Kung siguro po pag-usapan din natin, paano yung mga na-imprentang balota, Correct. mga election returns at Oo. iba pa? Masasayang na ba yan? Alam niyo po, hindi rin first time na nangyari ito at nare-recycle naman po ng COMELEC yan. So papalitan lang po namin yung petsa, pasusulatan lang namin sa mga teachers, nagagamit naman po natin yan. Yun naman pong mga gagamitin na maaring madaling matuyo tulad ng mga ballpen, yung mga thumbprint takers, bandang huli po namin pinoprocure yan mga 1-2 buwan bago po ang eleksyon para makasiguro na hindi yan matutuyo sa init. So pagdating po sa mga kagamitan, mga ballot box at iba pa, walang masasayang. Yun nga lang po, may nakikita po kami na karagdagan challenge. Bakit? Pag ipinagpaliban po natin ang halalan itong taon na to, mauobliga po ang COMELEC na magbukas ng registration ng mahaba-haba 2027 hanggang maaring first part ng 2020. Bakit Ang po? resulta nito, Oo. dadami ang botante, kailangan dumami ang presinto, dadami ang supplies, dadami ang mga teachers na magsaserve. So in short po, mangangailangan kami ng karagdagang pondo kung talagang ipagpapaliban at nilipat po natin ang petsa ng halalan. Dapat dagdagan nila kasi yan ang gusto nila di ba? Isama nila dun sa panukala yung karagdagang pondo. Opo. At sa gano'n naman po ang nangyayari tuwing malilipat, kinikilala ng ating Kongreso na talagang may pagdami ng mga botante at pinopondohan naman po ito. Oo. Pero so far, sa ngayon, mga ilang milyon na bang naiprenta ang balota para rito sa pinaghahandaang barangay at SK election sa November? Sa barangay po ay 68 million na ang 68 naimprenta na million. balota. Sa SK po ay 23 million. Nung tinignan po namin ang huling datos, halos papatak lang po tayo ng around mga 69 to 70 million para po sa barangay. So mga 1 million na mahigit na lang po idadagdag Ang kulang. namin dyan. At ganun din po na 1 million na mahigit po idadagdag namin sa SK. Sila na po yung mga huling nagparehistro hanggang nung May 18. Oo. Pero kayo ho ba ay, attorney, sa tingin ninyo, ito ba ay posible na maisa sa batas? May sapat na panahon pa po, Sir Rod, At kung gugustuhin po ng Kongreso, madali naman po sila nakapagpapasa niyan. Basta ang importante po, sa ngayon, tuloy po ang paghahanda ng COMELEC dahil may umiiral na batas, Republic Act 1232. At kung sakali man po magiging batas ito, agad-agad ipahihinto ng COMELEC yung aming paghahanda, iaayos ang mga gagamitan ng masiguro na kung anumang petsa po mailipat ang halalan ay magagamit yan. Oo, kasi sa panig naman ng Malacanang, wala naman tayong naririnig na may ganito silang usapin na gusto munang ipagpaliban ang barangay at SK elections. Tama po kayo. Kasi Opo, wala at pa the po end of the isa na day, posisyon. call pa rin yan. Decision pa rin yan ng presidente. Tama po kayo dahil ang ating pong mga batas ay mananatiling panukala Oo. hanggang ito po ay hindi pinipirmahan ng ating Pangulo. Okay. Habang nandyan pa, nakabinbin itong mga panukala na para suspindihin ang nalalapit na BSKE na yung ilan siguro, nagdadasal sana wag kasi ang dami na namin ginastos ngayon pa lang. may mga ginawa na sila mga medical mission. Diyos mio. Yung iba may mga libreng tuli. Diyos mio. Totoo yan attorney. Ang dami ko ng mga nakikitang nagpaparamdam na sabi ko, sino tong mukhang to na hindi naman kilala? May mga tarpuli na ngayon sa barangay. Oo. Alam mo, may isang lugar na pinuntahan ko, nandun nagsusumba yung mga senior.
Tapos may isang lalaki na siya lang bukod tanging lalaki na sumasabay sa mga puro babaeng mga senior na sumasayaw-sayaw doon. Yung pala may plano daw. May plano, nakailang na haplas siguro tapos hindi matutuloy, di ba? Dahil doon sa kakasali niya sa Zumba. O, kaya, well, while waiting, okay, kailan ho ang filing ng, mag-uumpisa yung filing ng Certificate of Candidacy pareto sa nalalapit na barangay at SK elections? Attorney? Nakaschedule po sana ito sa September 28. September na. October, opo, tatagal po hanggang October 5. Kasi po, yung campaign period nila ay October 22 na po magsisimula. Eh, malapit na pala sa susunod na buwan na. Opo, kaya nga po. Talagang napakalapit na po ng halalan nito. Isa pa rin po yun. Siguro kung may mahihiling man po kami sa ating Kongreso at sa Ehekutibo, kung ano man po ang kanila mapagpasya, sana po sa lalong madaling panahon. Para naman po hindi umabot sa ganito na magkakaroon ng confusion, makapagpapail ng COC at bigla matitigil sa last minute. Hindi po kasi rin ngayon nangyari yan. Meron na rin pong nangyari pagkakataon na ganyan na nakapagpail ng COC na't lahat at sumulong na. Yung ibang paghanda, biglang lumabas yung batas, natigil ang halalan. Nako, talaga nga naman, oo. Well, hintayin natin kung ano yung magiging future nitong batas na to. Panukalang batas na inihain ni Senator Chis Escudero na from 4 years, kasi yung panukala talaga na inihain ni Senator Chis para pahabain yung termino. 'Di ba? Tama po. Tama pahabain from 4 years to 5 years. Ngayon, para Tama mangyayari yan, dapat talagang i-postpone muna yung election. Kasi may binabanggit din ata sa kanyang panukala na yung mga, nakaupo ngayon at mag-extend if ever matutuloy yung postponement at magiging isang ganap na batas itong panukala ni Senator Chis, hindi na sila po pwedeng tumagbo. 'Di ba sa November 2028 BSKE? Tama ba, Attorney John? Ay nakadepende po kung sila po kumbaga kung mako-complete na yung 3 terms. Pero alam niyo po, Sir Rod, marami pa pong pwede mangyari diyan dahil po pagdating sa deliberasyon, i-reconcile po yan, magkakaroon ng debate. In fact, magka-open po yan sa period ng amendment. So, ito po mga panukala, napakarami pa pong pwedeng mangyari diyan, whether doon sa term o yung mga conditions na nakapaloob po dito. Opo. Pero anong opinion ninyo na gawing 5 years yung termino ng mga Meron pong BSKE officials? advantages at disadvantages po ito. Ang unang advantage po nito, totoo naman po merong talagang mga pag-aaral na nagsasabing yung naunang termino, 3 taon, ay napakaikli. Kaya nga po nilabas yung panibagong batas, yung Republic Act 12232 na pinahaba ng 4 na taon. At ito nga po, nagsusulong na parang maikli pa rin yung 4 na taon. 5 years na po yan. Total, komunidad naman po ang pinamumunuan. Sa isang banda naman po, meron ding nagsasabi na masyadong mahaba ito, lalo na kung inefficient at hindi magtatrabaho. Sa ganung pagkakataon po, ipapaalala po natin, yung pagiging inefficient, hindi nagtatrabaho, lumalabag sa batas, may kapangyarihan po tayong i-recall, magkaroon ng recall elections para sa kababayan natin. Huwag na po natin hintayin pa whether 3 years, 4 years or 5 years, basta pinahintulutan na ng batas, pwede na ang period of recall kung talagang hindi naninilbihan. Kailangan na pong gawin natin yan. Oo, correct. Ako, agree ako dyan sa sinasabi ninyo, Attorney. Depende yan sa barangay. Kung talagang yung isang barangay na yung kanilang council talagang nagtatrabaho at ginagawa yung kanilang responsibilidad, maganda tong batas na to. Pero paano yung mga barangay naman na yung kanilang mga opisyal lang ang tumataba? Siguro po, Sir Rod, maganda rin alalahanin natin yung panahon ng pandemya na pinagdaanan nating lahat. Correct. Na halos lahat po ng serbisyo ng pamahalaan dinaan sa barangay. Kung magaling po yung ating mga namumuno sa barangay, nakarating ang tulong, ang ayuda, ang serbisyo. Pero yung mga talaga pong hindi nagtatrabaho, di karapat-dapat, nagdusa po talaga. So yan po, kaya ilangan talaga anuman po maging petsa ng halalan, bumoto po tayo ng responsable. Correct. Alright. Isingit ko na rin po, Attorney John, yung sabi nyo nga sa September na yung BARM election. Kumusta ho so far yung paghahanda naman dito ng COMELEC?
siguro po masasabi namin na mahigit 90% na pong ready tayo dahil sa kasalukuyan, dalawang napakalaking activities po ang sumusulong. Una po yung ating pong training ng mga magsisilbi bilang mga electoral boards, yung mga teacher, isama na rin natin po yung mga pulis na hahalili just in case may mga atras na guro. At pangalawa po yung ating voter education at information na nagaganap sa buong Bangsamoro region po, tuloy-tuloy po yan. At may isa pa po activity. Actually, sumusulong na rin po yung ating mga makina, yung mga balota. Papunta na po dyan sa BARM yan dahil ito pong buwan ng Agosto ay dinedicate din po namin sa deployment ng ating mga kagamitan. So, kung titignan nyo, talagang napakataas na antas, more than 90% na pong ready ang COMELEC para sa BARM elections. Yung peace and order naman, attorney, kumusta Sa ngayon po po, yung pagmamonitor natin? Base po sa analysis ng ating mga kasamahang ahensya ng PNP at ng AFP, generally peaceful, nananatiling generally peaceful po ang buong BARM. At bagamat may diniklara po kami mga around 27 na mga red category areas o tinatawag nating election areas of concern, hindi naman po ibig sabihin na nagkakagulo doon. Ako, hindi po. Ito po ay calibrated response ng COMELEC dahil baka natin nagkaroon na ng insidente dyan para hindi maulit. Diniklara nating red. Mas maraming pulis, mas maraming sundalo. Ganun po ang ginagawa po ng COMELEC sa panahon ito. Well, sabi nyo nga, generally peaceful, no? Yung obserbasyon Bago ninyo. sa Bangsamoro, opo. Oo, habang papalapit yung BARM election. So, ang ibig sabihin, so far hanggang sa mga oras na ito, wala hong naitala na yung tinatawag na mga election-related incident dyan sa BARM? Wala po. At sana po magtuloy-tuloy po yung ganitong sitwasyon. Ang napakaganda rin po ng ating paghahanda. No? Patuloy po natin kinakausap ang komunidad, ang mga pinuno, ang mga political parties, yung mismo mga kandidato. Tuloy-tuloy po tayo sa mga covenant signing para po makapagkampanya sila pagdating na oras ng maayos, ng walang away-away. Tuloy nga po pala ang mga kababayan natin dyan. Ha? Umiiral po ang gun ban. Huwag po kayo matakot. Meron po mga checkpoints dyan. Sila po ay tumutupad dun sa taakdain ng COMELEC na kailangan sa maliwanag na area, naka-uniforme, may signage, may telephone number po kayo makikita sa signage na yan ng COMELEC election officer. Ano man pong concern na makikita ninyo para po sa ikatatahimik ng lahat, maaari po niyong idulog sa mismo sa Commission on Elections. Dito ba sa BARM election, attorney, wala ho bang absentee voting o meron? Meron po, no? Pero local po ito para po ito doon sa ating maninilbihan, para po doon sa ating mga pulis. Pero hindi po ito katulad ng absentee voting na ginagawa sa national at local elections. Bakit? Lumalabas po kasi dito, yung pong ating local absentee voting ay para sa national positions. Dito po sa ating bagong dahil po ito ay regional o local elections, ang mangyayari po niya meron lang po parang voting privileges yung ating mga electoral board. So meaning, mangyayari po dyan ay magkakaroon sila ng pagkakataon habang naninilbihan sila na makaboto rin. Kaya nga po ang pinipili na po nating maninilbihan dyan mismong rehistradong botante na teacher mismo dun sa bayan. Nang makasasiguro siya na hindi porket naninilbihan, hindi makaboto, no, magkakaroon po siya ng pagkakataon. At karamihan din po dun sa mga ating mga deploy na mga PNP personnel po dyan para makatutok din sila sa kanilang trabaho, hindi na po yung mga naninirahan sa BARM. Kukuha po tayo sa iba't ibang regions, Region 9, 10, 11, at 12, pati na rin po sa Caraga, nang kagayon sila mag-asikaso at yung pong mga talagang naninirahan dyan, magkaroon ng pagkakataon pa rin bumoto. So yan po ang gagawin natin, ang ating mga kababayan na naninilbihan sa eleksyon, nakatira sa BARM, magkakaroon talaga ng pagkakataon bumoto pa rin po. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Sir Rod. Mabuhay and God bless po. Thank you very much, Attorney John Rex Ludianco, spokesperson ng Commission on Elections.